Hello mga kabayan, ito na naman po ang inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa video na to. Ang video na po ito ay napaka-informative. Ano po? So galing na naman po ito sa isang abogado at kaya ko lang po ito, alam ko marami nang nakapanood nito pero i-share ko na lang din kasi naalala ko yung kaibigan ko noon Di ba po yung Philippine ID natin, yung national ID natin, napakatagal lumabas noon. Tapos nung mga unang yung mga pinalad na nagkaroon noon, nagkaroon sila noon. Pinalad, ang tawag ko sa kanila, mapalad ka Brad, meron ka ng national ID. Yung papel, di ba po? Papel yun yung mga pinalad na nagkaroon. Di pa naman ID talaga, papel. Tapos, yung kaibigan ko na yon, parang nagkaroon siya ng emergency something na kailangan ng valid ID. Ang dala niya na ID hindi tinatanggap. So, tinry niya yung papel. Yung papel. Hindi ko lang alam kung wala pa yung batas na yon nung time na ginamit niya, Pero hindi tinanggap yung papel na national ID niya. Na sabi nga, nung kumuha tayo noon, naalala ko pa, nung kumuha kasi ako noon, sabi nila lahat ng transaction is magagamit siya kasi nga national ID Di ba? Pero yung kaibigan ko na yon nung pumasok siya sa trabaho, nanggagalaiti siya kasi ano ba na mga ganito, ganyan, di ba? Hindi na nga ID, di pa nga ID na receive, papel, tapos sabi pwedeng gamitin as a legal, parang legal ID, hindi naman pwede. So panoorin natin yung video mga kapatid, mga kabayan, Junjun is in. Pahingin ng ID. Ito po, national ID. Dito pwede. Walang signature Pahingin iba. National ID, ni-reject? Bawal yan. May batas tayo na Philippine Identification System Act. Ayon dito, may parusa sa sino man tumanggihan tanggapin o kilalanin ang PhilID bilang valid ID. Ang multa, 500,000 pesos. At kung government official o employee ang gumawa, dagdag pang penalty na disqualification from holding public office or employment. Naglabas na rin ang Philippine Statistics Authority ng isang public advisory. Paalala nila, dapat tanggapin na valid ID ang PhilID, pati na ang printed e-PhilID in all national government agencies, LGUs, and private sector. Sabi ng PSA, kung authentication o verification ang concern, may QR code naman na pwedeng gamitin para dito. Kung tanggihan ang national ID mo, pwedeng i-report ang detalye sa PSA via Facebook, hotline, o email. So alam nyo na ang national ID, bawal i-reject. Share nyo sa matutulungan please. And that's your legal life hack. Follow for more. So ayan nga mga kabayan, napanood natin yung video. So napakahalagang impormasyon po ang binigay ni attorney. At sana po na liwanagan tayo. Maganda at meron na palang batas na ganun. So kung sakali man na nagkaroon po kayo ng problema, so gawin po nating gabay yung video ni attorney. Kasi sayang naman po. Sayang yung pag-aantay natin doon sa national ID. Tapos, hindi naman pala nagagamit kasi hindi alam noong tumatanggap na nasa government man o ano man niyang institusyon na pinagpupuntahan nyo. So, kayo na lang yung magpaliwanag sa kanya. Siguro maganda kung i-download. Pwede bang i-download ang video? Sa TikTok po ito galing, Or i-save na lang siguro. Ganon, Para meron kayong, kumbaga, reference, In case na hindi tinanggap. Sabi mo, Miss or Sir, Ma'am, ito po. Na nakalagay po dyan. Ito yung batas na patungkol po sa ating national ID system. Kasi kahit papel yan, ang sabi ni attorney doon, meron namang QR code na pwedeng iskanin kung kailangan lang ng confirmation or authentication. Okay, kung kailangan nila, so yun yung magagamit. So kahit papel pa lang yung hawak nyo,
No? Kung papel pa lang din yung hawak nyo, so ibig sabihin, mga ilang taon na kayo nag-aantay ng ID nyo. Hindi nyo pa nare-receive. Okay? So, napakadaming informasyon po na binigay tungkol dyan. So, maraming salamat kabayan sa panonood ng video na ito. Mag-react kayo, mag-comment, no? Kung ano sa palagay nyo. Salamat. Junjun is out!